Iba't ibang lokal na ahensya naman ng pamahalaan nagtulong-tulong para sa paghahanda ng State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Pinuno po ng pangkalatang seguridad ng House of Representatives, tiniyak ang pagkakaroon ng isang zona. Ang detalye sa ulat naman ng aming kasamang si Sweden Velado mula pa rin sa Batasan Pambansa Live. Maraming salamat sa iyo, Kirby. Alam mo, tuwing sasapit itong araw ng pagbibigay ulat ng ating Pangulo ay isa sa mga pinakamahalagang aspetong masusing binubusisi ay yung pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa loob at maging sa labas ng batasang pambansa. Kaya naman kanina ay ating eksklusibong nakapanayam ang Sergeant at Arms ng House of Representatives na si Brigadier General Nicasio Radovan. Aniya, sanib puwersang nagbigay ng maximum ngayong araw ang mga opisyal mula sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority at Presidential Group. Pagbibigay din niya, Biyernes pa lang, Kirby, ay nagsimula na ang paghahanda para sa SONA 2015. Narito pakinggan natin ang aming panayam sa kanya. We lock down this, we call this lockdown days, Friday, Saturday, and Sunday. Wala na kaming pinapapasok na hindi kailangan pumasok dito. Then we started inspecting the grounds and the buildings. Pati yung PSG andito na rin as early as Friday. So we have been conducting daily check-up. Kirby, para matiyak naman na kahit nasa loob ng batasan ay mababantayan pa rin ng iba't ibang nakatalagang security groups, ang kaganapan sa labas ng Kongreso ay nagtalaga ng isang Joint Coordinating Center kung saan naroon ang isang malaking TV screen ng MMDA para sa bantay trapiko. May mga ambulansya ring nakastandby sa labas ng batasan mula sa 10 ospital malapit sa Batasan Complex. Samantala, sa usapin ng physical setup nitong batasang pambansa, ibinahagi rin sa atin ni General Radovan na malaking tulong talaga ang MMDA at Quezon City Hall para sa paglilinis at refurbishing ng plenary hall. Tiniyak naman sa huli ni General Radovan na magkakaroon ngayong araw ng isang mapayapang SONA bilang ito na rin ang ikalima at ikahuling SONA ng ating Pangulong Aquino. Narito naman ang kanya naging statement ukol dyan. For all the participants and most especially to our President, we are assuring again another smooth, safe, and trouble-free SONA day for everyone. Kirby, tulad nga ng nabanggit kanina, bandang alas 11 ng umaga ay nag-adjourn na yung session sa Kongreso. Alalahanan ang lahat ng mga mambabatas at dadalo sa ikahuling SONA ng Pangulo na pumunta na sa loob ng plenary hall alas 3 ng hapon o 1 oras bago ang nakatakdang schedule ng SONA ni Pangulong Aquino. Yan ay alas 4 ng hapon. At yan ang mga balitang aking nakalap mula rito sa Batasang Pambansa. Para sa SONA 2015, ako po si Sweden Velado para sa Telebisyon ng Bayan.